Topic natin, paano maalis ang inyong mga eye bags o paano mabawasan ang inyong eye bags. Bibigyan ko kayo ng mga home remedies. Pag sinabi nating eye bags, di ba? Malambot yung dito, yung sa talukap ng mata ninyo, matambok dito sa ilalim ng mata. Ito ay dahil sa pag-edad. Yung mga tissues, yung mga muscle dyan sa inyong mata, humihina at nagkakaroon ng fluid, parang itong ating picture. So, ang sintomas, namamaga yung mata, sagi or loose ang balat, yan, medyo nagsasag or naglulus, at umiitim dun sa paligid ng inyong buong mata. Ano ba yung dahilan? Pag-edad, maalat na pagkain, kaya mas mamamaga. Siyempre, mas, kumbaga sabi nga, nagmamanas. Kulang sa tulog. Yung mga taong may allergy, siyempre lagi nagkukusot ng mata. Yung mga naninigarilyo, mapalainom ng alak, at siyempre, lahi din. So, merong makikita nyo magkakamag-anak, medyo mas maiitim ang kanilang mga mata. So, magbibigay po tayo ng mga home remedies o ano yung pwede ninyong gawin sa inyong tahanan. Yung abot kamay lang. Number 1, pwede nyong lagyan ng malamig. So, cold compress. Ano yung mga pwede nyong gamitin? Ito, yung inyong kutsarita o kutsara, pwede nyong ilagay muna sa ref. At kapag malamig na, ay pwede nyong itapal dun sa inyong dalawang mata. Huwag pong frozen, yung malamig lang, pinalamig. Tapos, pwede rin yung pipino, ilalagay nyo dun sa talukap ng inyong mata, o kaya yung inyong bimpo, pwede nyong isawsaw sa malamig na tubig. Huwag po yung frozen kasi masasaktan din naman. Very manipis po kasi ang ating balat dyan sa paligid ng ating mata. Mga 10 to 15 minutes lang. Once a day, pwede natin gawin yon para mapahinga at ma-relax at mawala ang stress sa ating mata. Number 2, pinalamig na tea bags. So, kung meron kayong green tea, maganda din ang green tea, ilalagay nyo ng mga 3 to 5 minutes muna sa mainit-init na tubig. Tapos palamigin nyo yung tubig na yon, ano. Yung tea bags nyo naman, pag natanggal nyo na yung tubig doon, pwede nyong ilagay sa refrigerator. Kapag lumamig na ng 20 minutes yung inyong tea bag, yun na yung ilalagay ninyo sa magkabilang mata. So, pwede nyo inumin yung para nagamit nyo muna yung inyong tsaa. Pero pwede rin, yung tubig nun, pwede rin palamigin. Tapos, yun yung ipapahid-pahid nyo dun sa paligid ng inyong mata. So, two purpose yun. Number 3, kailangan lagi din tayong umiinom ng madami, yung well-hydrated. Sabi nga, ang kailangan ng isang adult, 7 to 8 glasses of water a day. Kasi minsan, sa iba, di ba, lubog nga yung mata nila, pero maitim naman. So, kailangan sagana rin tayo sa tubig. Kailangan yan. At kung babae tayo, makakatulong ang mga makeup, foundation, concealers, moisturizers. So, pwede tayong gumamit ng napaka-importante ang moisturizer, lalo na sa pag-edad. At saka yung mga creams, yung mga eye cream, dyan nakakatulong para hindi nagkakaroon ng lines ang ating mga balat dun sa ating mata. So, very important ito, moisturizers, tsaka eye cream. Tapos, pag medyo maitim-itim, pwede yung mga BB cream, concealers, foundation, para hindi nila mahalata. So, yan yung wonders ng nagagawa ng makeup. At, importante, kailangan magsa-sunscreen tayo kasi yung ultraviolet rays, nagkukos siya ng wrinkle dito sa ating mata. So, ayaw natin magkaroon ng wrinkle kasi lalo nang rumurupok yung mga tissues, yung mga cells dito sa paligid ng ating mata. So, importante naglalagay ng sunscreen araw-araw. Tapos, number 6, bago tayo matulog, kailangan nilinis natin ang ating muka. So, dito importante yung paghihilamos o kaya yung quick shower. So, tanggalin. Bakit kayo naghihilamos? Para matanggal yung mga makeup. Siyempre, ang makeups, foreign body yan. So, ayaw natin yung mga chemicals. So, ito yung panahon sa gabi para makapahinga yung skin natin. Tapos, lagyan nyo na po ng moisturizers at saka eye cream bago matulog.
Number 7, kapag yung mga matatambok naman yung eye bags, kailangan mas mataas yung ulo kapag natutulog kesa dun sa inyong dibdib. So, makikita ninyo, meron tayong mga tinatawag na wedge pillow. May nabibili na pong wedge pillow or pwede rin naman pagpatung-patungin nyo yung inyong pillows. Mga 2 unan, pwede na po. Kasi may mga tao, medyo ang ika nga nag-iipon ng tubig doon. Medyo mas manas ng konti doon sa ilalim ng eyes. So, mas gusto natin, mas mataas yung ulo pagtulog. At syempre, kung may pagkakataon, bawasan ng trabaho, maka 7 oras ng pagtulog kada gabi. Kaya nga tinawag na beauty rest o beauty sleep. Kailangan ho natin ng tamang dami ng tulog. Number 9, gusto natin yung mga collagen-rich foods para mas tumiba yung mga tissues sa paligid ng ating mata. At tinutulungan po ng vitamin C. So, mas kakain tayo ng mga pagkain mayaman sa vitamin C para mas mag-produce tayo ng collagen at hyaluronic acid. Ito yung nagagawa ng collagen. Ano ang example ng mga vitamin C rich foods? Ito po yung mga citrus fruits, katulad ng mga dalandan, suha, tapos mga red bell peppers, broccoli po natin. Kung may konting budget o napapanahon, pwede din naman strawberries. Ano naman yung murang collagen? Tinuro ko po yan doon sa isang YouTube ko. Yung puti ng itlog, sabaw ng mga buto-buto ng baka, ng baboy, ng manok, isda, yung, lalo na doon sa balat ng isda, marami pong collagen. Tapos chicken feet o yung paa ng manok. Ito po yung mga murang sources of collagen na na-share ko doon sa aking isang YouTube. Tapos nakita din nila, mas damihan natin yung iron na kinakain natin. Kasi yung iron, yun po yung nagdadala ng dun sa ating red blood cell. Pag hindi deficient o hindi kulang, syempre mas marami nagdadala ng oxygen sa buong katawan. So mas marami rin magdadala ng oxygen papunta sa inyong mga mata. Ito yung mga berdeng dahon ng gulay. Siya po ang maraming iron. Bawasan ho natin ang maalat na pagkain kasi sabi nga, ito yung magkakos ng maraming fluid, parang manas sa paa, ganun din, dadami din doon sa ating eye bags. Iwas po sa mga alak kasi itong alak, syempre, mas hindi ka makakatulog tapos madidehydrate ka pa. So, nadidehydrate din doon sa iyong mata. Mas magkakaroon din ng maraming wrinkles. Ang smoking din o paninigarilyo, pangpapangit ho yan ng ating balat. So, kung pwede, ititigil natin ang paninigarilyo. So, wrinkles, kailangan ng mga creams. At kung talagang malala na, kasi habang umiidad, mas nako-conscious tayo sa ating eye bags, ang kailangan po natin yung mga ophthalmologist o yung mga plastic surgeon. Sila ang nag-oopera ng eye bags. Outpatient na lang po ang pag-opera ngayon ng mga ophthalmologist o ng mga plastic surgeon. Ang tawag po dun sa procedure, blepharoplasty. So, yan po yung surgery kung saan tinatanggal yung taba dito sa ilalim ng talukap ng ating mata. Tapos, kung may mga sobrang skin or nagsasag na yung skin sa ibabaw naman ng talukap ng mata, inaayos din po yan para mas maganda. Siyempre, mas conscious na tayo. So, blepharoplasty, ang tawag po dun sa procedure. Ophthalmologist po ang gumagawa nun or mga plastic surgeon. So, sana po, ito ang ating mga home remedies para sa ating eye bag. Salamat po.